Ikalabing-anim na kabanata. Inilagay nila ang kahon ng Diyos sa loob ng toldang itinayo ni David para rito. Pagkatapos, nag-alay sila sa Panginoon ng mga handog na sinusunog at mga handog para sa mabuting relasyon. Pagkatapos nilang maghandog ni na David, binasbasan niya ang mga tao sa pangalan ng Panginoon. Binigyan niya ng tinapay, karne at pasas ang bawat isang Israelita, lalaki man o babae. Pumili si David ng mga Levita na maglilingkod sa harap ng kahon ng Panginoon para manalangin, magpasalamat at magpuri sa Panginoon, ang Diyos ng Israel. Si Asaph ang nanguna sa kanila, at siya ang nagpapatunog ng mga pumpyang. Sumunod sa kanya ay sina Zacarias, Jeiel, Shemiramot, Jehiel, Matitaya, Eliab, Benaya, Obed-Edom, at Jeiel. Sila ang mga tagatugtog ng lira at alpa. Ang mga pari na sina Benaya at Jahaziel ang palaging nagpapatunog ng mga trumpeta sa harapan ng kahon ng kasunduan ng Diyos. Ang awit ng pasasalamat ni David. Nang araw na iyon, sa unang pagkakataon, ay ibinigay ni David kay Asaph at sa mga kapwa niya Levita ang awit na ito ng pasasalamat sa Panginoon. Pasalamatan niyo ang Panginoon. Sambahin niyo siya. Ihayag sa mga tao ang kanyang mga ginawa. Awitan niyo siya ng mga papuri. Ihayag ang lahat ng kamangha-mangha niyang mga gawa. Purihin niyo ang kanyang banal na pangalan. Magalak kayo, kayong mga lumalapit sa Panginoon. Magtiwala kayo sa Panginoon at sa kanyang kalakasan. Palagi kayong dumulog sa kanya. Kayong mga pinili ng Diyos na mga lahi ni Jacob na lingkod ng Diyos. Alalahanin ninyo ang kahanga-hanga niyang mga gawa, mga himala, at ang kanyang mga paghatol. Siya ang Panginoon na ating Diyos, at siya ang namamahala sa buong mundo. Hindi niya kinakalimutan ang kanyang kasunduan at pangako sa libo-libong henerasyon. Ang kasunduang ito ay ginawa niya kay Abraham at ipinangako niya kay Isaac. Ipinagpatuloy niya ang kasunduang ito kay Jacob at magpapatuloy ito magpakailanman. Sinabi niya sa bawat isa sa kanila, ibibigay ko sa inyo ang lupain ng Kanaan. Ipamamana ko ito sa inyo at sa inyong mga angkan. Noon, iilan pa lang ang mga mamamayan ng Diyos, at mga dayuhan pa lang sila sa lupain ng Kanaan. Nagpalipat-lipat sila sa mga bansa at mga kaharian. Ngunit hindi pinahintulutan ng Diyos na apihin sila. Para maprotektahan sila, sinaway niya ang mga hari na kumakalaban sa kanila. Sinabi niya, huwag ninyong galawin ang hinirang kong mga lingkod. Huwag ninyong saktan ang aking mga propeta. Kayong mga tao sa buong mundo, umawit kayo sa Panginoon. Ipahayag ninyo sa bawat araw ang tungkol sa pagliligtas niya sa atin. Ipahayag ninyo sa lahat ng tao sa mga bansa ang kanyang kapangyarihan at kahanga-hangang mga gawa. Dahil dakila ang Panginoon at karapat dapat papurihan. Dapat siyang katakutan ng higit kaysa sa lahat ng mga Diyos. Dahil ang lahat ng Diyos ng ibang mga bansa ay ginawa lang nila para sambahin. Ngunit ang Panginoon ang lumikha ng langit. Nasa Kanya ang kaluwalhatian at karangalan. Ang kalakasan at kagalakan ay nasa Kanyang tahanan. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng tao sa mundo. Purihin ninyo ang Kanyang kaluwalhatian at kapangyarihan. Ibigay ninyo sa Panginoon ang mga papuring nararapat sa Kanya. Magdala kayo ng mga handog at pumunta sa Kanyang presensya. Sambahin ninyo ang Panginoon sa kagandahan ng Kanyang kabanalan. Matakot kayo sa Kanya, kayong lahat ng nasa sanlibutan. Matatag niyang itinayo ang mundo, at hindi ito mauuga. Magalak ang buong kalangitan at mundo. Ipahayag sa mga bansa, naghahari ang Panginoon. Magalak din ang mga karagatan, bukirin, at ang lahat ng nasa kanila.
at ang mga puno sa gubat ay aawit sa tuwa sa presensya ng Panginoon, dahil darating siya upang hatulan ang mga tao sa mundo. Magpasalamat kayo sa Panginoon, dahil siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Manalangin kayo. Iligtas niyo kami, O Diyos na aming tagapagligtas. Palayain niyo po kami sa mga bansa, at muli kaming tipunin sa aming lupain, upang makapagpasalamat at makapagbigay kami ng papuri sa inyong kabanalan. Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel magpakailanman. At ang lahat ay magsabing, Amen. Purihin ninyo ang Panginoon. Ipinagkatiwala ni David kay Asaph at sa kapwa nito Levita ang palaging paglilingkod sa harap ng kahon ng kasunduan ng Panginoon, ayon sa kailangang gawin sa bawat araw. Kabilang sa grupong ito ay si Obed-Edom na anak ni Jedutun, si Hosa, at ang 68 pang Levita na mga gwardya ng tolda. Ipinagkatiwala ni David sa pari na si Zadok at sa kanyang mga kapwa-pari ang tolda ng Panginoon doon sa mataas na lugar sa Gibeon. Sila ang palaging nag-aalay ng mga handog na sinusunog sa altar, araw at gabi, ayon sa lahat ng nakasulat sa kautusan ng Panginoon na ibinigay niya sa Israel. Kasama rin nila sina Heman, Jedutun, at ang iba pang mga pinili sa pag-awit ng pagpapasalamat sa Panginoon dahil sa pag-ibig niyang walang hanggan. Tungkulin ni Heman at Jedutun ang pagpapatunog ng mga trumpeta, pumpyang, at ng iba pang mga instrumento na ginagamit sa pag-awit ng mga awitin para sa Panginoon. Ang mga anak ni Jedutun ang pinagkatiwalaan na magbantay sa pintuan. Pagkatapos, umuwi ang lahat sa mga bahay nila, at si David ay umuwi rin para basbasan ang kanyang pamilya. One Chronicles chapter 16. They brought the ark of God and set it inside the tent that David had pitched for it, and they presented burnt offerings and fellowship offerings before God. After David had finished sacrificing the burnt offerings and fellowship offerings, he blessed the people in the name of the Lord. Then he gave a loaf of bread, a cake of dates, and a cake of raisins to each Israelite man and woman. He appointed some of the Levites to minister before the ark of the Lord, to extol, thank, and praise the Lord, the God of Israel. Asaph was the chief, and next to him in rank was Zechariah, then Jaaziel, Shemiramoth, Jehiel, Mattithiah, Eliab, Benaiah, Obed-Edom, and Jeiel. They were to play the lyres and harps. Asaph was to sound the cymbals, and Benaiah and Jehaziel, the priests, were to blow the trumpets regularly before the ark of the covenant of God. That day David first appointed Asaph and his associates to give praise to the Lord in this manner. Give praise to the Lord, proclaim his name. Make known among the nations what he has done. Sing to him, sing praise to him. Tell of all his wonderful acts. Glory in his holy name. Let the hearts of those who seek the Lord rejoice. Look to the Lord and his strength. Seek his face always. Remember the wonders he has done, his miracles and the judgments he pronounced. You his servants, the descendants of Israel, his chosen ones, the children of Jacob. He is the Lord our God. His judgments are in all the earth. He remembers his covenant forever, the promise he made for 1,000 generations, the covenant he made with Abraham, the oath he swore to Isaac. He confirmed it to Jacob as a decree, to Israel as an everlasting covenant. To you I will give the land of Canaan as the portion you will inherit. When they were but few in number, few indeed and strangers in it, they wandered from nation to nation, from one kingdom to another. He allowed no one to oppress them. For their sake he rebuked kings. Do not touch my anointed ones. Do my prophets no harm. Sing to the Lord, all the earth. Proclaim his salvation day after day.
Declare his glory among the nations, his marvelous deeds among all peoples. For great is the Lord, and most worthy of praise. He is to be feared above all gods. For all the gods of the nations are idols, but the Lord made the heavens. Splendor and majesty are before him, strength and joy are in his dwelling place. Ascribe to the Lord, all you families of nations. Ascribe to the Lord glory and strength. Ascribe to the Lord the glory due to his name. Bring an offering and come before him. Worship the Lord in the splendor of his holiness. Tremble before him, all the earth. The world is firmly established. It cannot be moved. Let the heavens rejoice. Let the earth be glad. Let them say among the nations, the Lord reigns. Let the sea resound, and all that is in it. Let the fields be jubilant, and everything in them. Let the trees of the forest sing. Let them sing for joy before the Lord, for he comes to judge the earth. Give thanks to the Lord, for he is good. His love endures forever. Cry out, Save us, God our Saviour. Gather us and deliver us from the nations, that we may give thanks to your holy name and glory in your praise. Praise be to the Lord, the God of Israel, from everlasting to everlasting. Then all the people said, Amen, and Praise the Lord. David left Asaph and his associates before the Ark of the Covenant of the Lord to minister there regularly, according to each day's requirements. He also left Obed-Edom and his 68 associates to minister with them. Obed-Edom, son of Jeduthun, and also Hosah were gatekeepers. David left Zadok the priest and his fellow priests before the tabernacle of the Lord at the high place in Gibeon, to present burnt offerings to the Lord on the altar of burnt offering regularly, morning and evening, in accordance with everything written in the law of the Lord which he had given Israel. With them were Heman and Jeduthun, and the rest of those chosen and designated by name to give thanks to the Lord, for his love endures forever. Heman and Jeduthun were responsible for the sounding of the trumpets and cymbals, and for the playing of the other instruments for sacred song. The sons of Jeduthun were stationed at the gate. Then all the people left, each for their own home, and David returned home to bless his family.